Chapter 7. Ang pagbaba sa basement. Nakatitig sina Kezia at Armando sa bukas na pinto sa sahig. Mula sa loob nito ay umaakyat ang malamig na hangin na may kasamang amoy ng lumang kahoy at lupa. Madilim ang hagdan pababa. Hindi tayo dapat bumaba, nanginginig na sabi ni Kezia habang hawak ang kanyang tiyan. Ngunit si Armando ay tila nag-iisip. Kung totoo ang sinabi ni Aling Rosa, maaring may sagot sa basement. Sandali lang, sabi niya. Sisilip lang ako. Kumuha siya ng flashlight. Pagkatapos ay dahan-dahang bumaba sa hagdan. Kreahak! Umuga ang bawat hakbang. Sa itaas, nakatayo si Kezia at nakikinig. Armando, mag-ingat ka. Habang bumaba siya, napansin niyang sobrang luma ng basement. May mga lumang kahon, sirang upuan, at mga lumang gamit na natatakpan ng alikabok. Ngunit sa pinakadulo ng basement, may nakita siyang lumang pinto na bakal. At sa harap nito ay may mga gasgas sa sahig. Parang may hinila papunta roon. Armando, tawag ni Kezia mula sa taas. Ayos lang ako, sigaw niya pabalik. Lumapit siya sa bakal na pinto. Pagkakita niya sa hawakan, napansin niya ang isang bagay. May nakaukit na mga salita sa pinto. Huwag mo akong iwan. Nanlamig ang batok ni Armando. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kreak! Pagbukas nito, napaatras siya sa gulat. Loob ay may lumang kama na bakal. At sa ibabaw nito, may kalansay ng babae. Chapter 8, Ang Bangkay. Napaupo si Armando sa sahig sa sobrang gulat. Ang kalansay ay nakahiga sa kama. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang mga kamay nito ay nakatakip sa tiyan. Parang pinoprotektahan ang sanggol. Diyos ko, bulong ni Armando. Sa gilid ng kama ay may nakita siyang lumang diary. Kinabahan siya habang pinupulot iyon. Sa itaas, hindi na mapakali si Kezia. Ano ang nakita mo? Tahimik si Armando. Binuksan niya ang diary. Ang mga pahina ay dilaw na sa katagalan. Ngunit mababasa pa rin ang sulat. Ako si Lucinda. Napakabigat ng pakiramdam ni Armando habang binabasa. Ayon sa diary, ang asawa ni Lucinda ay naging baliw sa galit at selos. Isang gabi, ikinulong siya sa basement. Hindi siya pinakawalan. Hindi siya pinakain. Araw-araw ay sumisigaw siya para humingi ng tulong. Ngunit walang nakarinig. Hanggang sa namatay siya kasama ang kanyang sanggol. At bago siya namatay, isinulat niya ang huling linya. Kung may makakabasa nito, iligtas ninyo ang susunod na sanggol. Biglang namatay ang ilaw ng flashlight. At sa dilim, may narinig si Armando na mahina ngunit malinaw na paghinga. Hindi niya iyon paghinga. May isa pang humihinga sa basement. Chapter 9. Ang pagpapakita. Sa itaas ng bahay, biglang sumara ang pinto ng basement. Bang! Napatalon si Kezia. Armando? Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado ito mula sa loob. Biglang lumamig ang buong sala. At dahan-dahan may narinig siyang yabag sa likod niya. Tap, tap, tap. Hindi siya makagalaw. Ramdam niyang may nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita. Isang babaeng maputla, mahaba ang buhok, nakasuot ng lumang puting damit, at hawak ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mahina siyang nagsalita. Kezia. Hindi makapagsalita si Kezia sa takot. Tulungan mo ako.
Pagkatapos ay dahan-dahang tumuro ang multo sa tiyan ni Kesya. Ang anak mo. Biglang napasigaw si Kesya sa sakit. Sumakit ang kanyang tiyan. Parang may malakas na puwersang kumukuha sa sanggol sa loob niya. At sa basement, biglang narinig ni Armando ang malakas na sigaw ng isang babae. Isang sigaw na parang nanggagaling sa dalawang mundo. At napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan. Ang multo ni Lucinda ay hindi lang humihingi ng tulong. May gusto siyang gawin sa sanggol ni Kesya.